Hi everyone, this is Jenna Lu Bautista and this is Mama Faye. Today we will talk about their love story. Question po, how did your relationship started? Ano na yun? Huwag na mahiya. First, after ko graduate, luckily, nakapagtrabaho and then magka-churchmate kami syempre kasi as an INC member, bawal po sa amin ang hindi ka-member na maging boyfriend or something ganun. We're in the same lokal. And doon ko siya na-meet and then yun. Naligaw and then naging mag-on and then ganon. Ano pa? Ano pa gusto? Ganda naman ang first meet nyo. Okay, Sure. ready ka na po ba sa second question? Okay, sige, let's try. Okay, how did you maintain your relationship po? Well, syempre, of course, lagi kaming magkikita or mayroon kaming me time. Busy man lagi sa work or siya, meron din siyang ginagawa. Syempre, dapat talaga meron kayong mga, magkikita kayo kahit na hindi man everyday kung busy, pero at least in a week or in 2 days or 3 days, dapat meron kayong time for each other. And then, kasi dati, mahal pa ang load, but still, nakakaroon ng time para tumawag and text, gano'n. And, siguro yun, malaking tulong yung mga gadgets. Tapos, of course, maintain relationship. Syempre, meron kaming devotional prayer. Meron kami yung magkasama, meron kaming individual, meron kaming para sa sarili namin, and then for the relationship, na kung mag-grow man siya, and then kung halimbawa kami man, and then naging kami din talaga. So, yun. God is always on, sabi pa nga nila, on the center daw ng relationship. Need po talaga ng quality time always. Yeah, of Yes, course. And pray. Yes, and then, hindi naman kailangan na bongga-bongga yung date-date. Kahit ano lang, yung chichilya lang, chika-chika, gano'n. Basta magkasama. magkasama, and then, kumusta, gano'n, how's your day, gano'n. Hindi naman yung, ngayon, kailangan may pa kung saan-saan pang mga magandang, or mamahaling resto. Hindi na kailangan. So, basta lang, alam nyo kung nasan siya, alam niya kung nasan ka, and then, yun, communicate with each other, and then, yun, nag-grow na yung relationship nyo. Okay, last and definitely not the least po, how do you deal with your conflict? Well, conflict, hindi pa siya masyado nung boyfriend, girlfriend pa, kasi, naman yun, di ba, sweet-sweetan stage yun, pero, conflict talaga ay nag-start when you're living together na. So, nung naging mag-asawa na kami, marami kaming, syempre, hindi pa naman alam yung, kung ano talaga yung ng isa't isa, kasi doon lang kami nagkasama sa isang bahay. So, conflict may be, constant communication. Sasabihin mo din sa partner mo kung ano yung ayaw mo, kung ano yung gusto mo, para at least aware siya and aware ka naman din kung ano din yung feelings niya. And then, halimbawa, kung may mga hindi talaga pagkakaunawaan, true talaga yung sinasabi nila na huwag matutulog sa gabi hanggat hindi kayo nagkakayos. And then of course, manalangin and instill na din talaga sa amin as a member of the church na meron kaming devotional prayer every night, sa amin, every night and every morning, ang set ng aming devotional prayer. And iba-iba ang, halimbawa sa gabi, with my family, kami lahat, yung 2 ko anak, and of course, pag madaling araw, para sa amin dalawa, para sa stronger relationship, or ganon, and then,
yun sa family, para sa, halimbawa, health namin, health ng mga anak, lahat. And then, syempre para masayang magkakasama. Ganon. And that's all. So, communication is the key po talaga para sa stronger relationship. Yeah. And of course, prayer. Yes, and So, prayer. kasi wala ka pang jowa, prayer is the key. Okay. Para magkaroon ka na rin ng story to tell. Thank you, Mama, for sharing your love story, and I've learned many things na ma-apply ko po sa future relationship ko. Thank you din, and sana naka-inspire ang story ko and story namin. Okay, this is the end of my vlog. I hope you enjoyed and learned something in this video. Thank you for watching!